Makinig kang mabuti sa Ate Gabriela. Tandaan mo ang araw na to. Hindi kita iiwan dahil hindi kita mahal. Iiwan kita dahil mahal na mahal kita at ayoko lumaki kang naghihirap. Iiwan kita dahil kailangan kong pasukin ang buhay ng mga taong dahilan ng pagkaulila natin. Kailangan kong pasukin ang buhay ng mga taong nagkasala sa magulang natin. Sa nanakit at sumiras ng pangarap nating buong pamilya. Kailangan kong pasukin ang buhay nila at unti-unti yung sirain para makuha natin ang hustisya para kay Mama at Papa. Pinales ni Bettina ang kanyang luha at mabilis na iniwan ang kapatid sa bakuran ng kanyang tiyahin. Patakbo siyang nagtungo sa Villa Grande na pagmamay-ari ng mga Lozada kung saan kasalukuyang nagaganap ang isang malaking party. Sandali lang siyang naghintay sa may sulok at na makita ang paglabas ng sasakyang kanina pa niya hinihintay, naghanda na siya. Kasabay ng pagbulusok ng sasakyan ay ang pagtakbo ni Bettina sa gitna, dahilan para masalpok siya. At nang gumising siya, hindi niya na pinakawalan pa ang pagkakataon at buong pusong nagmakaawa hanggang sa ampunin siya ng mag-asawang Ronquillo. Lalo na't wala silang anak. At sa pagtapak niya sa buhay ng Ronquillo, nagsimula na rin ang kanyang plano. Ang aga yata ni Papa na mag-shooting. Untag ni Bettina sa ina na makarating siya sa kusina. May bisita ba? Matunog ang naging pag-ingos ni Mina, ang kanyang ina-inahan. Darito ang mga Aguilera. Malapit na ang eleksyon. Malamang. Gusto muli nilang i-endorso na yung ama dahil balak tumakbo ni Tomas Aguilera sa pagkasenador. At yung panganay naman nila, tatakbo bilang gobernador dito sa Batangas. Huwag ka nang maupo, sabay na tayo lumabas. Doon tayo sa gazebo kakain kasama sila. Napataas ang kilay ni Bettina bago sumunod sa ina. Pasimple niyang inayos ang sarili, lalo na't makakaharap niya ang pamilya Aguilera. Isang pamilya na pamilya mula sa kanyang nakaraan. Pagdating sa gazebo, tawanan ang ninatnan nila. Agad na dumapo ang tingin ni Bettina kay Doña Anita Aguilera, ang sopistikadang ginang mula sa Aguilera family. Oh, ito na ba ang unika iha mo, Mr. Ronquillo? Kay gandang dalaga. Komento ni Doña Anita, bagay sa aming binata. Binata? Hindi ba't may anak ka na? Tahasang tanong ni Bettina kay Theo. Pero wala siyang asawa. Agap ni Doña Anita, and you want me to be his wife? To babysit his child? Prangka na saad ni Bettina dahilan para matahimik ang lahat. Masyado yata matabilang dila ng ampon mo, Mr. Ronquillo. Mapait na saad ni Doña Anita. Anita! Suway ni Tomas sa asawa. Pasensya na po kayong Vice. Huwag mo na lang pansinin ang sinabi ng asawa ko, iha. Matamis na umiti si Bettina kay Tomas. Bago sulyapan, si Doña Anita na iritado ang muka. Sunod, taas kilay niyang sinulapan si Tio na seryoso lang. Ito ang pamilyang may malaking atraso sa kanya. Ito ang pamilyang unti-unti ay sisingilin niya sa pagkamatay ng kanilang ina. Kasama ang isa pang pamilya na kumitil din sa buhay ng kanilang ama na dahilan ng pagkaulila nila ng kapatid niya. Nagsimula na ang kasino sa loob ng Lozadas Hotel and Resort sa Nasugbo. Imporma ni Gab, habang nagkakape sila ni Bettina sa isang tagong cafe-resto sa kabilang bayan. Gaya ng plano, nakapasok na si Mr. Yang bilang investor sa negosyo ng mga Lozada. Tumangutango si Bettina sa kapatid bagong umiti. Uhaw sa pera ang mga Lozada. Wala silang pakialam kung sinong pumapasok na investors nila dahil pera lang ang habol nila. Pero iba na umaasikaso ng negosyo nila ngayon, si Benj na. At hindi ko alam kung anong klase siyang negosyante, pero ikaw na ang bahala sa kanya. Just make sure that every illegal business will be incorporated with their businesses. Kamusta naman ang mga Aguilera? Nako, you guess, para na silang linta. Kung makadikit kay Nestor Ronquillo. Sinet up na rin nila si Theo sa akin. Sila na mismo naglalapit sa akin para makatapak sa lungga nila. Kapag nagsimula na ang eleksyon, mahahawakan ko na rin ang leeg ng Aguilera. At uunahin kong sakalin si Anita. Bahagyang natawa si Gab at napainom na lang ng kanyang shake.
Patagho ang pagkikita ng dalawa upang hindi malaman ang tunay nilang ugnayan. Bagaman iniwan noon ni Bettina ang kapatid, hindi naman yun nagtagal dahil matapos siyang ampunin ng mga rongkilyo, palihim na niyang sinuportahan ang kapatid. Naging malawak naman ang pag-unawa ni Gab sa ginawa ng kanyang ate, kung kaya't ngayon magkasama na nilang ginagawa ang kanilang plano para sa kanilang mga magulang. You don't have to act sweet, Theo. This is just pure political. Mataray na ani Bettina nang ialok ni Theo ang kamay. And you don't have to show off that you dislike me too much. This too much. Sagot ng lalaki. I will show what I want to show. Do what I want to do and say what I want to say, Theo. Hindi ako ang may kailangan at may habol dito. Aniya sabay ngiti. Hello, baby girl. Can you show me around? Aniya sa anak ni Theo nang hindi man lang binabati si Doña Anita. Althea, come to mamita para makapag-bonding ang daddy at tita Bettina mo. Pagsunod ni Doña Anita sa dalawa. No, baby girl. Stay here. At nandito ka na rin naman. Can you please bring us some cookies and juice? I want pomelo juice. Utos ni Bettina kay Doña Anita. Ayaw mo? Okay, I will bring it here. Inis na saad ni Doña Anita. Napangisi naman si Bettina nang ihati ni Doña Anita ang juice at cookies. Oh, parang gusto ko ng kape. Napatiimbagang si Doña Anita. Pinagtitripan mo ba ako, Bettina? Paano ko sabihin ko, oo, magagalit ka? Kung ako sa'yo imbis na magreklamo ako, susunod na lang ako. After all, ipapaalala ko lang, kayo ang may kailangan sa amin. Sa akin. Inis na sinunod ni Doña Anita ang gusto ni Bettina hanggang sa iwanan na lang niya ang dalawa dahil sasabog na siya sa galit. Pero ilang oras na ang lumipas, naroon pa rin kay Althea ang atensyon ni Bettina. Kaya't napilitan ng puntahan ulit ni Doña Anita sina Bettina. Magaling ka mag-alaga ng bata ha? Komento ni Doña Anita nang madatnan niyang nakatulog na sa bisig ni Bettina si Althea. Ipapakuha ko na sa katulong si Althea na makapag-usap kayo ni Theo. Nope, uwi na ako. Wala rin naman kaming pag-uusapan ni Theo. Di naman ako interesado sa politics at ginagawa ko lang to para pagbigyan si Papa. Alam mo, masyado ka mayabang para sa isang ampon. Magpasalamat ka na lang at pumayag ako mag-date kayo ng anak ko kahit alam ko hindi ka naman totoong rongkilyo. Why would I be thankful to someone like you? Hindi ka naman santo para purihan at pasalamatan ko. Isa pa kahit hindi ako totoong rongkilyo, ako pa rin ang nagdadala ng apelido nila. Kaya kung gusto mo makuha ng buong endorso ni Papa, you should start pleasing me, Doña Anita. May diing sambit ni Bettina, bagong umisi. Pinanood naman ni Theo ang marahang paglapag ni Bettina kay Althea sa kama. Nang humarap ang dalaga, agading sumeryoso ang mukha ng lalaki. Hindi kita dinala dito para alagaan ang anak ko. Pero salamat pa rin. Halika na, aatid na kita. Hindi na. Dadaan pa ako sa firm. May trabaho rin akong dapat asikasuhan. Magpapasundo na lang ako sa driver ko. How can we work this out if you keep on resisting me, huh? Sa lubong ang kilay na tanong ni Theo. Nakangiting lumapit si Bettina at matapang na sinalubong ang tingin ng lalaki. Sino nagsabi sa'yo ang gusto kong i-workout to? Ipapaalala ko lang na purong politics lang to. Kaya kung gusto mo makuha ang endorso ni Papa, dapat palagi kang sumunod sa gusto ko. Isang sabi ko lang kay Papa, baka iba na ang i-endorso niya. Napatiimbagang si Theo habang pinapanood ang pag-alis ni Bettina sa kanilang bakuran. Sa inis niya'y, hindi niya na pinakinggan ang anumang sinasabi ng kanyang ina. At inabala na lang ang sarili sa trabaho. Pagkatapos sa firm, agad na dumiretso si Bettina sa isang resto para makapagkita sa anak ng kalaban ni Theo sa pagkagobernador. Magiliw siya nakapagkwentuhan at nakipagpicture at sinadya niya pang i-upload ang picture nang makita ng mga Aguilera yon. Hindi ko inaasahang ganito ka-immature ang mama mo. Dahil lang sa isang picture ko kasama ang anak ng kalaban mo, pinublicize na ang relasyon natin? May relasyon na ba tayo? Nanunukso na tanong ni Bettina kay Theo. Paano ko i-deny ko ang balitang to? Matunog na bumuntong hininga ang lalaki bago siya titigan.
Simula na ng kampanya. Alam na ng lahat na Aguilera at Saladino ang magkalaban sa pagkagobernador. At malakas sa impluwensya ng ama mo sa probinsya. Malamang kahit sino makakita nun, iisiping nasa panig nila ang endorso ng vice-presidente. Pero hindi ko pa rin nagustuhan ang ginawa ng mama mo. Hindi man lang siya nagbigay ng abiso o humingi ng permiso sa akin. Hindi ako laruan na pwede niyong laro-laruin, tiyo. Kayang-kaya kong kumbinsihin si Papa kung sino ang i-endorso niya kung gugustuhin ko. Kaya umayos kayo. I'm sorry. And please tell me, what exactly that you want? Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo para magawa ko. May pakikiusap na sad ni Theo. Sasabihan kita kapag may naisip na ako. Mapang-asar na sagot ni Bettina at inabala ang sarili sa pagkain. Habang abala si Bettina sa pakikipaglaro sa Aguilera, patuloy naman ang pagmamanmanigab sa mga umuusbong na ilegal na negosyo sa loob ng nasasakupan ng Lozada. Patuloy ang paglakas ng tagong kasino sa isang hotel and resort na pag-aari nila. Naitayo na rin ang bagong golf course nila sa kabilang bayan na magiging hideout naman para sa ipapasok na illegal lottery ng kanilang investors na si Mr. Yang. Ang kasino lang ang alam ni Benj habang wala siyang ka-idea sa uusbong na hideout ng illegal lottery sa kanilang negosyo. Parang bitin ng isang buong linggo na pamamasyal natin. Reklamo ni Benj nang humilata ito sa Sun Lounger. Ayoko pang bumalik sa Batangas. Pero kailangan mo nang bumalik, sir. Marami ng trabaho ang naghihintay sa'yo. Sagot naman ni Gabriela na naroon din sa Sun Lounger. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Benj na hindi pinapansin ang sinabi ni Gab tungkol sa trabaho. Kung di ka nag-enjoy, hindi pa tayo uuwi. Nag-enjoy ako. Ngayon ko lang naranasan yung mga ginawa natin. Ano pa bang gusto mo maranasan? Bukod sa snorkeling, diving, at iba pang water activities. Ano pang gusto mong gawin? Saan mo pa gustong pumasyal? Sunod-sunod na tanong ni Benj dahilan para mapalingon si Gabriela sa kanya. Gab, do you want to date me? Napasukan ba ng tubig yung utak mo? Galak na tumawa si Benj at agad tinabihan si Gab. Napakamanhid mo talaga. Kaya nga tayo nag-extend na 1 linggo dito sa Siquijor para makapag-date tayo. Halika, sasamahan kita sa ospital bago pa lumalay ang tama sa utak mo. Ani Gab, at akmang tatayo pero agad siyang hinuli ni Benj. Hoy, ano ba? Bitiw nga! Hindi doktor ang gamot dito, kundi dito. Saad ni Benj at agad dinakma ng halik si Gab. We are now officially dating, Gab. Anunsyo ni Benj at kumindat habang nanatiling tulala si Gabriela. Pinanood ni Bettina mula sa kanyang loob na sasakyan ang pagpasok ni Senator Barbosa sa isang pribadong restaurant. Ilang sandali ang pinalipas niya bago utusan ng tauhan na pumasok na rin at ipadala ang kanyang mensahe. Halos kalahating oras din ang lumipas bago magkasunod na lumabas si Senator Barbosa at ang kanyang tauhan. Isang malawak na pagngisi ang ginawa niya sa magandang balitang dala ng kanyang tauhan. Kaya naman sa gabi ng pagtitipon sa malawak na hotel and resort na Lozada, isang regalo ang handog niya kay Doña Anita. Senator Barbosa, teka, ano nangyayari? Bakit nakatapis lang? Bakit ako nandito? Bakit magkasama tayo? Gulong tanong ni Doña Anita at lalong ibinalot ang sarili sa kumot. Anong nangyari? Hindi mo alam ang nangyari? Huwag kang magmaang-maangan, Anita. Kamagalala. Walang makakaalam sa nangyari sa atin. Gaya na napagkasunduan natin. Ako na ang bahalang mag-endorso sa asawa at anak mo. Tiyak na ang panalo nila. Ayoko namang masayang ang galing mo. Kagabi. You're good. Still good. May nangyari sa atin? Hindi makapaniwalang bulalas ni Anita. Nagalak na pagtawa ang ginawa ni Senator Barbosa. Ikaw ang nagalok sa akin ng sarili mo, Anita. Walang sapilit ang nangyari. O siya, magbihis ka na para makabalik ka sa party. Pero mauna na ako. Hanggang sa ulitin, Doña Anita. Wala sa sariling nagbihis si Anita hanggang sa makalabas siya ng silid. Lutang pa ang isip niya sa nangyari nang biglang tumambad sa harap niya si Bettina. Mariin lang itong nakatitig kaya't agad na umayo si Doña Anita ng tayo.
Pero nakangisi na si Bettina sa kanya. Hindi ako pwede magkamali. Diyan din lumabas si Senator Barbosa kani-kanina lang. Hindi ko alam ang sinasabi mo. At anong ginagawa mo dito? Ba't pakalat-kalat ka? Pagtataray ni Doña Anita sa kanya. Naglilibot-libot lang. Baka sakaling makita ako ng multo. Pero para mas nakakatakot yung nakita ko. Magulo yung buhok mo. Masyado kaya ito nagmamadali? Bettina! Sabay hawak ni Doña Anita sa kanyang kamay. Wala ka nakita. Isang matamis na ngiti ang agad sumilay sa labi ni Bettina. Nag-e-enjoy siya sa magkahalong irita at takot sa mukha ni Doña Anita. Tuloy, hindi niya naiwasang galak na matawa bago iwan ang ginang. Pagbalik sa party, sunod-sunod na nagtanong si Don Tomas kung saan galing si Doña Anita. At sa bawat pagsisinungaling niya, tahimik na pagtawa ni Bettina ang maririnig. Tumahimik lang siya nang dumating ang pamilya Lozada para makipagbatian kay Theo. You got our family support, Theo, gaya ng pagsuporta namin sa iyong lolo at ama nung sila'y tumakbong gobernador ng probinsya. Nakangiting saad ni Madam Cora. Maraming salamat po sa suporta niyo. Natanggap ko na yung donations niyo para sa campaign ko. Wala yon. Pero kapag ikaw na ang naupong gobernador, ikaw na ang bahala sa anak ko. Sabay sulyap nila kay Benj. Hindi sa akin, kundi sa mga pending projects na ayaw papasukin ng kasalukuyang gobernador. Pabulong na sabi ni Benj. Hindi pa naman tayo ganun kasigurado na makakaasa kayo. Ako na ang bahala kapag nakaupo na ako. Saad ni Theo, dahilan para magpalitan ng tingin sina Bettina at Gabriela. At dahil sa pag-iendorso ng Ronquillo sa Aguilera, nagawang maipanalo ni Theo ang pagkagobernador. Muling naluklok ang isang Aguilera sa pwesto, kung kaya't lahat ng pending business projects ng mga Lozada ay isa-isa nang na-approve. Naging dahilan yon para madagdagan ng tagong kasino sa kanilang hotel and resort at magsimula ang illegal lottery sa kanilang golf course. Lingid sa kanilang kaalaman na patibong pa lang lahat ng mangyayari. Kapapasok lamang ng balita tungkol sa pagkakaraid ng ilang maliliit na hideout ng illegal lottery sa 3 baryo sa bayan ng Santa Teresita. Ayon sa mga pulis, meron pa silang tip sa ilan pang hideout ng illegal lottery na nagkalat sa iba pang bayan. Nag-uugnay naman ang pangalan ng Lozada dahil parte raw ito ng kanilang negosyo, ayon sa mga nahuli sa akto. Iyon ang balitang narinig nila sa telebisyon. What's the meaning of this, Benjamin? Sigaw ni Madam Cora. Alam mo, hindi tayo pwedeng maging mainit sa mata ng mga pulisya. Paano kung bigla na lang sila mag-raid sa mga hotel and resort natin? Kailangan mong linisin agad-agad ang kalat na ito. Mom, kalma. Madali lang naman mapatahimik at papahinto yung mga pulis. Isa pa, wala naman tayong kinalaman dyan sa illegal lottery na yan. Wala naman tayong negosyo na ganyan. It doesn't matter, anak. Ang pinupunto ko, hindi dapat tayo maging mainit sa mata ng pulisya. Hindi dapat sila magbigay ng atensyon sa atin para hindi tayo manmanan. Oo na, Mom. Ako nang bahala. Pinapaimbestigahan ko na kung sino nagpapatakbo niyang illegal lottery na yan. Sagot ni Benj bago magpaalam. Saan mo gustong pumunta? Wow. At talaga may bala ka pa mamasyal sa nangyayari ngayon, ha? Gulat na tanong ni Gabriela nang makasakay sila sa kotse. Of course. Mas importante mag-date tayo para sagutin mo na ako. Hayaan mo na yung problema, pera lang din ang katapat niyan. Palihim na napatiimbagang si Gab sa sinabi ni Benj. Tunay ngang sa hagayan nila, ang problema kayang-kayang resolbahin sa pamamagitan ng pera. Gaya ng ginawa nilang pagbabayad sa mga pulis noon para ibaon na nangyari sa kanilang ama. So, saan mo nga gusto mamasyal? Muli tanong ni Benj. Magagalit ang mommy mo kapag nalaman niyang namamasyal tayo sa kalagitnaan ng issue. Hayaan mo siya. Kahit naman magalit siya, wala siyang magagawa. Ako lang anak nila. Sa akin lang din babagsak ang mga negosyo. Kapag tinalikuran ko ang responsibilidad ko, mawawala agad negosyo namin. Kaya hindi nila ako mapipigilan kung ano ang gusto kong gawin. Ani Benj, sabay kindat. Kaya mo bang gawin lahat ng gusto ko, Benj? Hamon ni Gabriela. Of course, anything, Gab. Ano bang gusto mo ipagawa?
Nakangiting umiling si Gab sa binata. Wala, sinusubukan lang kita. Sandali pang tumitig si Benjamin kay Gabriela bago nito paandarin ang sasakyan. Sa kabilang banda naman, wala pang idea si Theo sa paglitaw ng illegal lottery sa ilang baryo dahil kasalukuyan siyang nasa family day ng kanyang anak kasama si Bettina. Tita Bettina, when will you marry my daddy? Inosenteng tanong ni Althea. Muntik nang maibuga ni Bettina ang iniinom na caramel macchiato. Sino nagturo sa'yo na itanong yan sa akin? No one, tita. Pero gusto ko maging mommy ka. Hindi na ako binubuli ng mga classmate ko na wala akong mommy simula na sunduin mo ako last time. What's with that look? Ano pinag-uusapan niyo? Takang tanong ng bagong dating na si Theo. I was asking Tita Bettina kung kailan ka po niya pakakasalan, Daddy. Nagkatitigan sina Bettina at Theo sa sinabi ni Althea. Isang matalim na pag-irap ang sunod na ginawa ni Bettina. Don't think about that, darling. Those stuff are for adults only. But I really want you to be my mommy. Sabay nguso ni Althea habang naluluha. Lalong tumalim ang tingin ni Bettina kay Theo. Okay. Don't cry na. Mommy mo naman ako Sinusundo nga kita, di ba? Tapos nandito rin ako ngayon. So may mommy ka na. Pero sabi ng classmate ko, hindi naman po kayo mag-asawa ni Daddy. Iritadong napairap si Bettina. Sino ba yung classmate mo na yan? Ha? Yung nagsasabi ng ganyan at nang makutosan ko. Don't mind them, baby. Ang importante nandito ang Tita Bettina mo para samahan ka sa mga events mo. Kahit pa busy siya. Pang-aalo naman ni Theo sa anak. Malungkot na napayoko si Althea para magpigil ng iyak. Agad naman siyang kinalong ni Bettina. Don't be sad, sige na. You can call me mommy now. Mabilis na umaliwala sa mukha ng bata. Kaya naman masigla ito sa buong maghapon na family day activity nila. Hindi rin naiwasan ni Theo na mapangiti sa tuwing dadapa ang tingin niya kay Bettina na nakikipagkulitan kay Althea. Pero agad din siyang siseryoso kapag titingin na pabalik si Bettina sa kanya at sabay naiirap. Huwag na kayong magtalo. Wala pa namang konkretong balita tungkol sa illegal lottery na yan, di ba? Pero kung may iba pang illegal na negosyo na lumitaw, baka nga talaga may nabubuong sindikato dito sa probinsya natin. Inosenteng saad ni Bettina habang nasa hapag sila kasama ang kanyang mga magulang. Nakakahiya! Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa'yo? Na ang inendorso mong gobernador backer ng sindikato? Sa oras na mapatunayang mayroong koneksyon ng Aguilera sa mga illegal na gawain yan, putulin mo agad ang anumang koneksyon mo sa kanila. Hindi pwedeng madungisan ang pangalan mo kung gusto mong tumakbo bilang presidente. Animina sa asawa. Pigil ang iting minataan ni Bettina ang mag-asawa. Sa araw na yon, sinamahan nila si Nestor sa mga events nito bilang vice-presidente. Pagkatapos, tsaka dumaan si Bettina sa firm ng kanyang sariling kumpanya bago sikretong pinuntahan sa apartment si Gab. Baka naman hindi na matuloy ang plano mo sa Aguilera ha? Napapalambot na ng bata ang puso mo. Kaswal na ani Gab sa kanyang ate. Alam ko ang priority ko, Gab. At kahit papalapit ako sa bata, hindi magbabago ang plano ko. Pero ikaw, baka iba na ang priority mo dahil sa panliligaw sa'yo ni Benj. Napangisi si Gabriela bago sagutin ang kanyang ate. Hindi ba't mas madali ko siya mapapaikot kapag patay na patay siya sa akin? Yun ay kung kaya mong kontrolin niya ang sarili mong nararamdaman. Pero paano kung mahulog kang tuluyan sa kanya? Di ikaw na ang talo. Hindi mangyayari yun. Nakatanim na sa isipan ko ang ginawa nila kay Papa. Depensa ni Gab. Hindi kita pagbabawalan kung mahulog ka man kay Benjamin. Lalo na't wala siyang kinalaman sa ginawa ng magulang niya. Pero hindi ito ang tamang oras para doon, Gab. Paalala ni Bettina, kailangan muna nating makuha ang hustisya para sa magulang natin. Bago natin unahin ang pansarili nating kaligayahan. Now, we have to drop another bomb. Galit na ibinato ni Madam Cora ang remote ng TV matapos ang panibagong balita tungkol sa iligal na sabungan sa bayan ng Alitagtag. Hindi lang yon dahil isang malaking guest ng kanilang hotel ang naaktuhan sa sabungan. Naging dahilan yon para muling
maikonekta ang Luzada sa mga iligal na gawaing umuuspong sa iba't ibang panig ng bayan sa kanilang probinsya. What the hell are you doing, Benjamin? Bakit hindi mahinto-hinto yung mga raid ng mga pulis sa mga iligal na lottery na ito? Ano? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kung sino nasa likod ng illegal lottery na ito? Tapos ngayon, meron na naman bagong problema. And what? Huh? Isasuggest natin na aktuhan? Meron na naman silang ikokonekta sa atin. I'm working on it, Mom. Hindi mo na ako kailangan paalalahanan. Alam ko ang ginagawa ko. Sabay patay ni Benjamin sa tawag. Nakapasok na ba ang guest natin sa casino? Oo, ilang beses na. Kailangan natin agad makuha siya sa kamay ng pulisya bago pa siya makapagsalita ng kung ano. Agad na sagot ni Gab. Magpadala ka ng abogado para mailabas siya. Alam mo na rin ang gagawin mo sa naka-assign na pulis sa raid na ito. Bayaran mo kahit magkano. Utos ni Benj. No, stay here. Iutos mo na yun sa iba. It's okay. Ako na mag-aasikaso para masiguro nating plakado. Tatawagan na lang kita para sa updates. Please, come back quickly because I'm going to miss you. Sabay pa among mukha ni Benj. Kung ayaw mo ako mamiss, pwede ka rin namang sumama sa police station. Seryoso na suhestyon ni Gab bago tumalikod at iwan ng lalaki. Pigain niyo na. Utos ni Gab sa kausap sa kabilang linya na makasakay siya sa kanyang kotse. Pagdating sa police station, imbis na gawin ang utos ni Benj, nagpalipas ng doon na oras si Gab. Ilang sandali lang, sunod-sunod na pulis ang lumabas sa station matapos nilang matanggap ang tip na ipinadala niya. Lahat yon pinanood lang ni Gab bago bumalik ng kumpanya ni Benj at walang kaalam-alam si Benjamin na ang susunod na raid ng pulisya ay sa bakuran na pala nila. Benj, narinig mo na ba yung balita? Kunwaring inosenteng tanong ni Gab pagbalik na opisina ng binata. Anong balita? Balik tanong ni Benj, sabay tunog ng kanyang office telephone. Yes. What? Anong search warrant? Wait for me. Huwag kayong magpapapasok hanggat di ako dumarating. Let's go, Gab. Bakit may search warrant sa golf course? Ano meron doon? Hinakabahan kunwari at kuryoso na tanong ni Gab. Hindi ko rin alam, Gab. Wala namang kasino doon. Pero hindi maganda yung pakaramdam ko. Ani Benj at mas binilisan ang pagmamaneho hanggang makarating sila. Meron po kaming dalang search warrant para sa inyo, Mr. Lozada. Itinimbog na sa kapulisan na dito ang main hideout ng illegal lottery. Makipag-coopera na lang po kayo na maayos para mabilis matapos ang search na ginagawa namin. Sino nagsumbong? Sa lubong ang kili na tanong ni Benj. Si Mr. Chua, ang guest niyong naaktuhan sa illegal na sabungan. Sagot ng pulis. Sige, pasukin niyo na. Suriin niyo bawat sulok. Tahimik na nakamasid si Gab habang nag-iikot ang mga pulis. Sa lawak ng golf course at dami ng villa sa lugar, kulang ang isang buong araw para libutin yon. Pero kalahating oras pa lang ang lumipas, patakbo nang bumalik ang ilang kapulisan. Sa harap nila, bitbit ang ilang mga boxes na naglalaman ng mga unpermitted tickets na ginagamit sa illegal lottery. Nanlaki naman ang mga mata ni Benj nang makita kung sinong akay-akay ng mga pulis. Walang iba kundi ang isa sa pinakamalaki nilang investor sa si Mr. Yang. Sa gilid ni Benj, tago ang pagngisi ni Gab. Please, Theo, gamitin mo ang posisyon mo para hindi na lumaki ang problemang ito. Hindi ito ang ipinangako mo sa amin nung tumatakbo ka pa bilang gobernador. Hindi mo kami pwedeng iwan sa ere. Hysterical na saad ni Madam Cora. Don't fail my son, Theo. Tatakbo pa lang ang investigasyon, kaya pahintuin mo na to agad. Madali lang naman yon sa posisyon mo. Segunda ng ama ni Benj. Aba, sandali. Bakit biglang ang anak ko ang ginigipit niyo? Labas na si Theo sa problemang ito. Sinunod naman niya ang usapan Lahat ng proyekto at negosyong gusto niya ipasok dito sa probinsya, aprobado niya. Hindi niya na kayo kargo ngayong pumalya kayo. Singit ni Doña Anita. Bawal sumabat ng tanga, Anita. Galing na mismo sa'yo. Lahat ng proyekto at negosyo na ipinasok namin, aprobado ni Theo, ibig sabihin siya ang backer namin.
At ngayong nadidiin kami na may illegal lottery kami, ibig sabihin, aprobado at alam din yun ni Theo. Hindi tanga ang mga tao para hindi nila isipin yon. Kapag lumaki ang isyo na ito, alam agad ng mga tao kung sinong backer namin. Marahas na sagot ni Madam Cora. Hindi! Hindi pwede! Hindi yung pwedeng idawit ang pangalan ng anak ko sa problema nyo. Marami naman kayong pera, di ba? Bayaran nyo na lang ang buong kapulisan at media para tapos na ang problema nyo. Kung di mo kami tutulungan, Theo, sisiguraduhin ko madadawit yung pangalan mo. Banta naman ang ama ni Benjamin at sabay na umalis ang mag-asawa. Si Bettina naroon sa sulok ng mansyon ng Aguilera at tahimik na nakikinig at agad nagtipa sa kanyang cellphone. Problemado siyang sinulyapan ni Theo mula sa sala at tanging pagkibit-balikat lang ang ginawa niya bago daluhan ng anak ni Theo na abalang kumakain sa kusina. Kinabukasan, isang iritable at nagpupuyos sa galit na mukha ni Doña Anita ang bumungad kay Bettina. Sinadya ni Bettina na doon matulog sa mansyon ng mga Aguilera upang masaksihan niya ang reaksyon ni Doña Anita sa paglitaw ng isyu tungkol sa kanya. Ikaw ang nagbigay kay Cora ng larawang yon? Gigil na asik ng ginang. Anong larawan ang sinasabi mo? Huwag ka na magmaang-maangan, Bettina. Ikaw lang ang nakakita sa akin at kay Senator Barbosa ng gabing yon. Ah, yung fun night niyo ni Senator Barbosa pala ang tinutukoy mo. Hindi ko naman kayo kinuha ng litrato ah. Nakalimutan ko na nga may fun night kayo kung di mo lang pinaalala ngayon. Pero teka, may kumakalat na litrato niyong dalawa? May pang-iinsulto na tanong ni Bettina at agad nag-scroll sa cellphone niya. Oh my God! Mainit-init na balita to! Hindi na ituloy ni Bettina ang sinasabi nang bigla siyang sabuyan ni Doña Anita ng tubig sa muka. What are you doing, ma? Malamig na tanong ni Theo matapos makita ang ginawa ng ina. Agad na humikbi si Bettina. It's my fault, Theo. Why did you do that? Malamig pa ring tanong ni Theo sa ina. Is that how you think her? Kumunot ang noon ni Doña Anita sa sinabi ng anak. She blocked all the uploaded photo of your affair with Senator Barbosa. Tas ganyan ang gagawin mo sa kanya, ma? Muling humikbi si Bettina at nagtago sa likod ni Theo. It's okay, Theo. She just misunderstood the situation. Huwag ka na magalit sa mama mo. But she needs to apologize. Hindi ko pwedeng palampasin ang ginawa mo, ma. Hindi na kailangan, Theo. Nakakahiya namang luluhod pa ang mama mo para mag-apology. Ani Bettina pero sa likod ni Theo, nakangisi siya habang nakasilip kay Doña Anita. Nanggagalaiti sa galit ang mukha ni Doña Anita. Pero wala siyang ibang nagawa kundi ang lumuhod sa harap ni Bettina at humingi ng kapatawaran. Abot tenga ang ngisi ni Bettina habang nakatingin kay Doña Anita. Pero nang sulyapan siya ni Theo, agad siyang nagpalit ng emosyon at kunwari naluluha bago patayuin si Doña Anita. Kung pwede lang humagalpak ng tawa kanina ginawa ko na. Sayang di ko nakunan ng litrato yung itsura niya. Tumatawang sad ni Bettina na ikwento niya sa kapatid na nangyari. But anyway, kamusta ang kaso ng illegal lottery na nahuli sa golf course sa mga Lozada? Under investigation na. Masyado malaki ang ebidensya laban sa kanila. Dagdag mo pang klarong-klaro ang statement ni Mr. Young. Paano yung matatanggi ng mga Lozada, di ba? Naaawa ka na ba kay Bench? Kunot noong napatingin si Gab sa tanong ng ate niya. Pwede naman nating ilabas siya sa kasong to at idihin ng papa niya. Nang sa ganon, mas mapadali ang pag-ungkat natin sa kaso ni Papa. Paano natin gagawin yun? Si Bench na ang nakahawak sa negosyo nila, di ba? Pero, ang golf course at villas kung saan na-raid ang hideout ng illegal lottery, nakapangalan pa rin sa papa niya, di ba? At di pa naman binabanggit ni Mr. Young si Bench bilang contact person niya, di ba? After all, si Mr. Benson pa rin ang nakaharap ni Mr. Young bago siya mag-invest sa mga Lozada. Sandaling napaisip si Gab bago sulyapan ang kanyang ate. Bakit naman kailangan pa natin ilabas si Bench sa issue? Di na importante kung sino madidiin. Ang importante, madiin at masira na ang Lozada. Pinanliitan ng mata ni Bettina ang kapatid na hindi na makatingin sa kanya ng diretsyo.
Ayoko maipit ka. Ayoko makita kang ganyan. Kahit di mo sabihin sa akin, basang-basa ko sa mukha mo yung pag-aalala mo kay Benjamin. Kaya, yun na ang susundin nating plano. Ang kanyang ama ang ididiin natin. Pero bago yan, kailangan nating isapubliko ang kasino para bumigat ang kaso laban sa kanila. Sunod-sunod na pagmumura ang pinakawalan ni Benj matapos matanggap ang search warrant sa kanilang hotel and resort sa Nasugbo, kung saan naroon ang kanilang tagong kasino. Ilang araw na siyang problemado dahil sa issue ng illegal lottery, pero heto, at maging ang kanilang kasino natimbog na rin. Kaya naman wala na siyang nagawa nang marid ang kanilang kasino. Benj, pang-aalo ni Gabriela sa binata. Parang ang bilis ng pangyayari, Gab. Maayos naman ang lahat, ha? How come this happened all at once? Naging panatag siguro tayo sa pag-upo ni Theo bilang gobernador. Masyado siguro tayo nagtiwala sa kanya na kaya niyang hawakan sa leeg ang otoridad. Pagdidiin ni Gab kay Theo, Benj, teka, saan ka pupunta? Sabay na natutop ni Bettina at Gab ang kanilang bibig. Matapos suntukin ni Benj, si Theo pagpasok niya sa opisina ng huli. You think you can eliminate us without you going down? Fuck you! Hindi kami nagsayang ng milyon sa'yo para lang gaguhin mo kami. Sigaw ni Benj. Are you done? Sa tingin mo wala akong ginagawa? Hindi mo lang nakikita, pero naku-question na rin ang kredibilidad ko bilang pinuno ng probinsya para lang malinis ang pangalan nyo. Hindi mo na ako kailangang bantaan. Idinidiin na ako ng mga tao bilang backer niya sa illegal niyong negosyo. Napangisi si Benj kay Theo. You have the power and position to stop this mess. Masyado ka mabagal kumilos. Dapat noong una pa lang nilinis mo na to. Dapat noong una pa lang nagpahinga muna kayo. Dahil mainit na kayo sa mata ng otoridad. Kahit anong gawin ko, matatagang paninindigan ng pulisya na linisin ang illegal na gawain sa probinsya. Kahit harangin ko, patuloy pa rin silang kumikilos. Agap ni Theo. Tahimik lang na nanood sina Bettina at Gab sa gilid. Napukaw lang ang tensyon sa loob ng opisina nang kumatok ang isang staff ng Kapitolyo para magparating ng balita. Pare-pareho ng laki ang mata ng apat matapos marinig ang balita. Sabay-sabay silang lumabas ng opisina at nagkanya-kanyang sakay ng kotse. Hinayaan ni Bettina si Theo na dumiretso sa kanilang mansyon habang siya dumiretso sa kanilang bahay. Everything is becoming chaotic. How about you, Pa? You don't have any skeleton in your closet, right? Baka naman bigla ka nalang din damputin ng pulis dito. Pasaring ni Bettina sa ama. Oo nga. Sabihin mo na ngayon kung may dapat ba kaming malaman, Nestor. Ano? May tinatago ka bang baho? Asik ni Mina sa asawa. Ano bang pinagsasabi niyong dalawa? Kung meron man hindi ako aabot sa posisyon kong to. At ba't ba nalipat sa akin na usapan? Hindi ba't ang Losada at Aguilera ang pinag-uusapan natin? Saad ni Nestor. It's because you have a close relationship with them, Pa. Inendorse mo ang Aguilera. Tanyag din ang suporta mo sa mga Losada. Wait, teka, hindi ba't may investment ka rin sa negosyo ng mga Losada? Oh my gosh, I'm sorry but I think you have to prepare yourself, Pa. Tila nang iinis pang saad ni Bettina. Naging maingay ang buong probinsya dahil sa issue ng mga illegal na gawain sa lugar. Sa pagkakaaresto kay Benson Losada, unti-unti ring lumabas sa mga dawit na pangalan. Ang pagkakaraid sa kanilang kasino ang nagbukas para isa-isang masilip ang mga tanyag na taong nagsusugal doon, kasama na ang iilang kilalang politiko ng lugar. Hindi pumayag ang Losada na sila lamang ang madiin at bumagsak. Kaya't tinawit nila ang pangalan ng mga Aguilera at ilan pang investors sa kanilang kasino. Sunod-sunod na rally naman ang naganap sa harap ng Kapitolyo dahil sa pagkakadawit ng Aguilera sa issue. Mga gahaman! Sinayang mo ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Bumaba ka na lang sa pwesto. Hindi namin kailangan ng gobernador na backer na illegal na gawain at korap. Bumaba ka sa pwesto. Sigaw ng isang leader ng mga taong nagrarally sa harap ng Kapitolyo. Gov, inaresto po mama niyo. Imporma ng isang staff kay Theo sa kabila ng maingay na rally. What? Why? Nasaan siya? Nasa bahay pa ba? Nasa presinto na raw po, Gov. Masyado po maraming tao sa harap.
Sa likod na lang po tayo dumaan. Hindi na inabutan ni Theo ang ina dahil nakasalang na ito sa interrogation room. Ilang kilalang politiko at negosyante na rin ang naroon sa presinto at naghihintay na ma-interrogate. Napakalaking pasabog ang pangyayaring to dahil malalaking pangalan ng dawit. At kahit siya ang kasalukuyang gobernador, walang magawa si Theo. Dahil hindi niya makontrol ang mga pulis. Isang bagay na hinangaan niya dahil nagpapakita lang ito na hindi pa rin kayang bilhin ng pera ang batas at serbisyo nila. Magandang umaga po, Mr. Nestor Ronquillo. Narito po kami para imbitahin kayo sa presinto. May ilang katanungan lang po kami sa inyo. Para saan ang imbitasyon niyo kay Papa? Nadawit ba siya sa kaso ng mga Lozada? O sisa ni Bettina? Hindi sa Lozada, kundi sa Aguilera. Isang reklamo po kay Anita Aguilera ang nabuksan muli dahil sa pagkakadawit niya sa Lozada at isa ang vice-presidente sa mga taong binanggit ni Anita na kasama niya sa kasong to. Akala ko ba wala kang baho pa? May pang-iinis na bulong ni Bettina. Gusto mo ba samahan kita papunta ng presinto? No, just get me an attorney. Sagot ni Nestor bago kusang sumama sa mga pulis. Pero hindi yon sinunod ni Bettina. Bagkus, agad siya nagtungo sa kanyang silid para kunin ang isang envelope at pumanhik patungo sa presinto kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang kapatid. Nagpalaki ka ng ahas sa lungga mo! Sigaw ni Anita kay Nestor. Ang batang binihisan, pinakain at binigyan mo ng tirahan ay anak ng babaeng pinagsawaan mo ng senador ka pa lang. Huwag mong isisi sa akin na nangyari. Baka nakakalimutan mo, ikaw ang nagbigay sa kanya sa akin kapalit ng pag-endorso ko sa asawa mo. At anong? Alam ko na meron siyang anak, ha? Hindi ba't dapat? Ikaw ang nakakaalam nun dahil kasambahay niyo siya? Pag na kayo magtalo, pareho lang din naman kayo mabubulok sa kulungan. Singit ni Bettina na pumasok sa interrogation room. Ito na ang araw na babagsak kayo sa kumunoy. At hinding-hindi na makakabangon. Sisiguraduhin kong bawat pambababoy niyo sa nanay ko. Mararamdaman niyo kapag nasa loob na kayo ng kulungan. Walang hiya ka! Napasigaw si Anita. At naputo lang kanyang sasabihin matapos siyang maunahan ni Bettina sa pagsabunot. Ipapalapa kita sa lahat ng uhaw na hayop sa kulungan, kaya't ihanda mo yung sarili mo. Dahil kahit magmakaawa ka, walang tutulong sa'yo. Gaya ng ginawa mo sa ina ko. At kahit si Theo pa ang gobernador, sisiguraduhin kong hindi niya mababali ang batas para sa walang yang katulad niyo. Malamig na ang titig ang bumungad kay Bettina mula kay Theo paglabas niya sa interrogation room. Pero hindi natinag si Bettina. Sa kabila ng pagsikip ng kanyang damdamin, mas nangibabaw ang galit at puot para sa sinapit ng kanilang ina. Mariin na lang na napapikit si Theo nang makita ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Bettina. Hindi ako hihiling ng kahit ano mula sa iyo, Theo. Pero isa lang ang masasabi ko. Sa lahat ng mali sa mundong to, sana piliin mo ang tama. Kahit man lang sa pagkakataon na to. Hustisya para sa magulang namin, Theo. Yun lang yung kailangan ko. Aniya at tinalikuran ang lalaki. Sa parking lot naman ng presinto, tahimik lang na nakaupo sa loob ng kotse sina Gab at Benj. Ilang minuto na silang tahimik. Wala ni isa ang nais magsalita. Hanggang sa basagin niyo ni Benj. Did you have fun fooling me, Gabriela? Malumanay pero malamig na tanong ng lalaki. Are you now satisfied for our downfall? Not unless they deserve the justice for my parents. You could have just opened the case. Sigaw ni Benj. Tas ano? Babayaran niyo lang ulit gamit ang milyones na pera niyo, ha? Sa tingin mo ba? Kung gumana na noon ng batas at hustisya, mangyayari pa ba ito ngayon? Hindi. Inosente ang papa namin, Benj. Pero para mapagtakpan ng kasalanan na nagawa ng papa mo, buhay ng ama ko ay naging kapalit. Pinatay siya ng walang kalaban-laban, tas ano? Ha? Ano? Lalo pang tinapakan ng pagkamatay niya matapos bayaran ng magulang mo yung mga pulis. At ibaunso ko kaya nangyari kay papa. You could have told me. Mahinang bulong ni Benj. Sabihin ko sa'yo? Ha? Bakit? Maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa'yo? Kaya mo bang kalabanin ang magulang mo para sa akin? Hindi, di ba? Kahit anong mangyari, magulang mo pa rin sila
at hindi ganon kadali para isuko sila sa batas, kaya sana maintindihan mo rin kung ba't ganito kalalim ang pinahuhugutan ko. Dahil hindi gaya mo, maaga kaming naulila. Maaga kaming nawala ng magulang. Dahil sa kagagawa ng magulang nyo. Kaya pasensya ka na, Benj. Pero hindi namin isusuko ang pagkakataon to para makuha ang hustisya na nararapat para sa magulang namin. Emosyonal na hayag ni Gab bago padabog na bumaba ng kotse. Naging laman ng balita sa buong probinsya ang nangyaring pagkakaaresto ng malalaking personalidad sa lugar. Pero higit na naging agaw at tensyon ang kaso ng mga magulang nina Bettina at Gabriela. Ginimbal ng magkapatid ang tahimik na probinsya sa ginawa nilang pagpapabagsak sa malalaking pamilya gaya ng Lozada, Aguilera, maging ang paglalabas nila ng bahaw ni Nestor. Dahil sa magkapatid, pinili ni Theo na masuspindi muna sa pwesto at hinihikayat ang otoridad na imbestigahan ang buong probinsya at mga politiko para malinis ang anomalya sa lugar. Ayos ka lang ba? Para maputla ka. Puna ni Bettina sa kapatid. Pagod lang to, ate. Lalo na't sunod-sunod din ang pag-asikaso natin sa kaso. Eksakto. Nandiyan na yung pahinga mo. Ani Bettina matapos sumilip sa labas ng apartment ni Gabriela. Hindi agad kumilos si Gab at sandali pang nag-isip. Nang makapagpas siya, lumabas na rin siya para harapin si Benj. Nang ginagawa mo dito? Kung binabalak mong pakiusapan ako para iatras ang kaso, wag mo nang subukan. I just missed you. Putol ni Benj kay Gab sabay yakap ng mahigpit. I miss you so much. Di mo ako makukuha sa ganyan, Benj. Kahit araw-araw mo pa ako sabihan ng ganyan, hindi namin iaatras ang kaso. Alam ko. Wala akong balak na pakiusapan kaya atras ang kaso. Alam kong yun lang ang gusto niyo makuha. Hindi ako naulila. Hindi ako nawala ng magulang. Kaya sino ako para pigilan kayo? Pinalis ni Benj ang luhas sa mga mata ni Gabriela bago niya ito kantilan ng halik sa noo. I will let the justice do its work. Kung makukulong si Papa, wala na ako magagawa. Kung yun ang hatol ng batas, irerespeto ko yun. Hindi ako magpapasalamat, Benj. Dahil yun naman talaga ang dapat mangyari. Dapat umiral ang batas. Hindi pera o kapangyarihan. I know. Pero bakit naputla ka? May sakit ka ba? Umiling naman agad si Gabriela. Nakapag-usap na tayo. Umalis ka na. I will come back tomorrow. Gusto ko lang din sabihin na hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa'yo, Gab. Pagkatapos ng lahat ng to, liligawan kita ulit. Yung mas formal at may basbas ng ate mo. Kumpiyansa na saad ni Benj bago muling halikan sa noo si Gab at magpaalam. Agad na dumapo ang tingin ni Bettina sa kanyang cellphone nang mag-flash ang pangalan ni Althea doon. Mahabang puntong hininga ang ginawa niya bago sagutin ang tawag. Matagal na rin nung huli niyang nakasama ang bata. Siguradong magtatanong to at hindi nga siya nagkamali. Dahil yon ang bungad ni Althea sa kanya. Mami, ba't di ka na nagbe-visit dito? Sobrang miss na kita. Last night, I dreamed about you. So dream ko po, iniwan mo raw po ako. That's just a dream, darling. Busy lang ako sa work. May kailangan lang ako asikasuhin importante kaya hindi ako nakakabisita dyan. Don't worry ha, kapag natapos ko na yung work ko, pupuntahan kita agad. Really, Mami? Miss na kita eh. Kahit nga po si Daddy, miss ka na din kasi palagi ko siyang nakikitang sad. Tapos, I saw him last time staring at our family picture ng family day namin. Kaya Mami, kapag di ka na po busy, come here po agad ha. Tipid na ngumiti si Bettina sa bata kahit hindi nito nakikita yon. Oo naman, pupunta agad si Mommy dyan. O sige na, matulog ka na. Mag-pray ka ha para wala kang bad dream. Good night, darling. Good night, Mommy. I love you. Bagsak ang balikat na pinatay ni Bettina ang tawag. Napahilata siya sa mahabang sofa at napatitig sa kisame. Hindi nawala sa isip niya ang sinabi ni Althea tungkol kay Theo na naging dahilan para makatulog siya. Kinabukasan, nadatnan niya na lang si Theo sa harap ng firm habang prente itong nakasandal sa kotse pero halatang stress sa muka. Dinamba ang puso niya. Parang gusto niyang haplusin ang mukha ng lalaki pero pinigil niya ang sarili. May kailangan ka? Pukaw niya kay Theo.
Napaayos ng tayo ang lalaki. Mula ulo hanggang paa na tinignan si Bettina. Can you spare me some of your time? Tumango si Bettina at naunang pumasok sa kanyang pribadong opisina, kasunod si Theo. Ayoko ng paligoy-ligoy. Kung ano man ang gusto mo sabihin mo ng derechahan. Gusto ko malaman. Lahat, Bettina. Gusto ko marinig ang panig mo sa kwento. Huminga ng malalim si Bettina at diretsyong tinignan sa mata si Theo. Kasambahay ng pamilya niyo si Mama. Siya ang ipinagkanulo ng mama mo kay Nestor Ronquillo, na dating senador para i-endorso niya ang papa mo sa pagkagobernador. Paulit-ulit siyang pinagkanulo ng mama mo. Paulit-ulit siyang binaboy. Nagmamakaawat na hikiusap, pero paulit-ulit lang siya sinasampal ng mama mo ng pera. Nagsumbong siya sa mga pulis, pero nabayaran lang din sila. Kaya nabasura yung reklamo. Tapos, pinatay din nila si Papa para pagtakpan yung nagawang krimen ni Benson Lozada. Hindi kinaya ni Mama yung nangyari. Kaya nagpakamatay siya. Kagaya ng reklamo ni Mama, ang kaso sa pagkamatay ni Papa, nabayaran lang din ng pera. I'm sorry, Bettina. I'm sorry for what my family did. Hindi ko alam na merong kadilim na sikreto ang pamilya namin. Hindi ko akalain kayang gawin ni Mama yan para lang sa kapangyarihan at posisyon. I'm sorry. I'm deeply sorry. Alam mo, hindi ako nagsising ginamit kita, Theo. Hindi ako nagsising niloko at pinaikot kita sa palad ko. Hindi ako nagsising ginawa ko ito sa pamilya mo. Wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Wala ni isa. Dahil buong buhay ko, bit-bit ko yung sakit ng pagkawala ng magulang ko. Maaga kaming naulila ng kapatid ko. Sa kabila ng distansya, agad na naikulong ni Theo si Bettina sa kanyang bisig. Mahigpit niyang niyakap ang dalaga, dahilan para mapahagulhol ito sa iyak. Ang luhang matagal nitong naipon sa dibdib kumawala na. Para siyang batang nawawala, para siyang batang hindi alam ang patutunguhan. Sa murang edad, namulat siya sa paghihiganti para sa sinapit ng kanyang mga magulang. Sa murang edad, namulat siya na kailangan niya maging matatag at malakas. Ngayon, sa bisig ni Theo, walang ibang nagawa si Bettina kundi ang maging mahina. Hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Lalo na yung lumaki sa iisang bahay kasama ang lalaking paulit-ulit na bumaboy sa kanyang ina. Araw-araw na dinudurog ang puso niya sa tuwing nakikita niya si Nestor Ronquillo. Pero araw-araw din tumatatag ang puso niya para pagbayarin ito sa kanyang kasalanan. At dumating na nga ang araw ng kanilang paniningil sa mga taong kumitil sa buhay ng kanilang mga magulang. This honorable court finds accused Nestor Ronquillo, Anita Aguilera, and Benson Lozada guilty beyond unreasonable doubt of multiple counts of qualified trafficking in person, illegal business transaction, and murder, as defined and penalized under Republic Act 9208, Republic Act 7581, and Republic Act 248. Accordingly, they will suffer the penalty of life imprisonment. Hindi! Hindi pwede to! Sigaw ni Anita na lumunod sa desisyon ng korte. Benjamin, do something! Saad ni Madam Cora. Bettina, matanda na ang papa mo. Kinupkop, pinihisan at pinakain ka namin. Huwag mo naman itong gawin sa papa mo. Pagmamakaawa ni Mina. Hindi ko utang ang buhay ko sa inyo. Pero utang niyo sa amin ang kinitil yung buhay ng magulang namin. Di ba dapat magpasalamat pa kayo? Dahil hinayaan namin ang batas na lumitis sa kawalang yaan na ginawa nila. Kasi alam niyo, kung ako lang masusunod, ilalagay ko sa palad ko yung batas. Sisiguraduhin ko, mawawala sila sa mundong to. Puno ng diin na saad ni Bettina. Kulang pa. Ang habang buhay na pagkakakulong nila para sa lahat ng sakit na dinulot niyo sa pamilya namin. Tiyo, anak. Anak, tulungan mo ako. Ayoko makulong. Matanda na ang daddy mo, Benjamin.
Hindi niya kakayanin ang buhay sa loob ng kulungan. Gabriela, nakikiusap ako. Alam ko mabuti ang puso mo. Nakikiusap ako kahit buong buhay ko magsisilbi ako sa inyo. Tatanggapin ko. Huwag niyo lang ipakulong ang asawa ko. Kung di niyo po kaya mawalay sa asawa niyo, pwede niyo rin naman ho siyang samahan sa loob ng kulungan. Kaswal na sagot ni Gab kay Madam Cora. Nanaig man ang pera at kapangyarihan niyo noon, hindi na ngayon. Wala nang mabibili ang pera niyo. Wala nang mapapatahimik ang posisyon at kapangyarihan niyo. Hindi na bulag. Bingi at pipi ang batas ngayon. Tuluyan ang inakay ng mga pulis ang tatlo. Magkahalong iyakan at sigawan ang maririnig subalit na natiling nakataas noo ang magkapatid. Nakuha na nila ang hustisya para sa kanilang mga magulang. Nasingil na nila ang utang ng mga nagkasala sa kanilang mga magulang. Pero hindi rin natatapos ang lahat. Dahil sa pagpasok ng tatlo sa kulungan, impyerno ang naghihintay sa kanila. Mula sa magarang pamumuhay, masasarap na pagkain at mamahaling damit, lahat ng iyon, hindi na nila mararanasan. Bagkus, bawat araw na lilipas sa loob ng kulungan, pahirap ang kanilang mararanasan. Aba, nagrereklamo ka? Nasa loob ka ng kulungan, hindi ka na vice presidente. Sige, linisin mo yan. Utos kay Nestor sabay tapon sa kanya ng basahan. Ang bagal! Puputok na yung pantog ko, di mo pa nalinis ang inidoro. Paano ko matatapos kung tinatakpan mo? Sinasagot mo ako? Gusto mo yata maturuan ng leksyon. Sigaw ng isang kosa sabay sikmura kay Nestor. Walang kwenta. Kunin yung pagkain yan mamaya ha. Napasalampak si Nestor sa sahig at sunod-sunod na napaubo. Nang akmang tatayo siya, bigla siyang nakaramdam ng paninikip ng dibdib. Ginapang niya ang sahig hanggang sa makahingi siya ng saklolo sa mga gwardyang naka-duty. At gaya ni Nestor, ganun din ang madalas sa tagpo ni Benson. Ang mga tanyag at kilalang tao sa probinsya noon, para na lamang isang langaw ngayon sa loob ng kulungan. Hindi na sila kinatatakutan at hinahangaan, kundi pinagtatawanan na lang. How's life here, Doña Anita? Mukhang nag-enjoy ka. Glowing ang skin mo. Kitang-kita ko na yung pores and wrinkles mo. Nakangising insulto ni Bettina nang bisitahin niya si Anita sa kulungan. Walang giya ka. Magbabayad ka sa oras na makalabas ako dito. Pagbabayarin kita, isusunod kita sa bayaran mong ina. Isang malakas na sampal ang nagpatahimik kay Doña Anita. Hanggang sa huling hininga ko, walang sino man ang pwedeng bumastos sa ina ko. Lalo na kung galing sa bibig ng katulad mo. Para sabihin ko sa'yo, hindi ka na makakalabas dito. Dito ka na mawawala sa mundo. Hindi hahayaan ni Theo yan. Ilalabas ako ng anak ko. Parang baliw na sigaw ni Anita. Mayabang na ipinakita ni Bettina ang kaliwang kamay kung saan kumikinang ang isang malaking diamond ring. Abot tenga ang ngisi ni Bettina sa gulat na mukha ni Anita. Hindi ka na maalala ng anak mo, Doña Anita. Sayang. Hindi mo masasaksihan kung paano ako ihaharap ni Theo sa altar. Pero huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong padadalhan kita dito ng maraming handa. Nakangiting saad niya, bilang pang-aasar. Bago pa mangyari ang pantasya mo, matatauhan na ang anak ko. Hindi siya papatol sa tao nagpakulong sa kanyang ina. Oh, come on. Huwag mong igaya si Theo sa klase ng utak na meron ka, Doña Anita. Minsan, nakakahiya na ikaw yung naging nanay ni Theo. Pero mabuti na lang kahit paano may nagawa kang tama. Lumaki si Theo na mabuting tao. Hindi kriminal katulad mo. Pero alam mo, Doña Anita, sa kabila ng lahat na nangyari, sumasagi pa rin sa isip ko na sana, huwag ka munang mamatay agad. Kasi gusto ko pa makita mo kung paano kami maging masaya ng anak mo sa piling ng isa't isa. Ay ingatan mo yung sarili mo Doña Anita. Araw-araw pa kitang bibisitahin. Hayag ni Bettina bago taas noong iwan ng ginang. Pagdating sa apartment, si Mina ang bumungad kay Bettina. Ilang oras na ito naghihintay sa dalaga matapos niya malaman ang nangyari sa kanyang asawa. Kapapasok pa lang nila sa loob ng sala nang bigla na lang lumuhod si Mina sa harap ni Bettina.
Pakiusap, Bettina. Baka pwedeng sa ospital na lang siya mamalagi. Masyado nang mahina ang katawan niya. Ilang sakit na na-diagnose sa kanya. At mahihirapan siya makarecover kung magpapatuloy siya sa kulungan. Hindi kita dinamay dito. Dahil alam kong wala kang kasalanan sa ginawa ng asawa mo. Pero sa tingin mo ba, sapat na rason yun para pagbigyan kita sa gusto mo? May respeto pa rin ako sa'yo. Dahil naging mabuti ka namang ina sa akin. But I'm sorry. Hindi ko bibigyan ng pribilehiyo ang asawa mo. Bettina, naging ama mo pa rin siya. Sa mata ng ibang tao, oo. Pero hindi sa mata ko. Hindi sa buhay ko. Ni minsan, hindi ko siya tinignan bilang isang ama. Sa mata ko, isa siyang hayop na bumaboy sa nanay ko. Kaya anong karapatan niya para bigyan ng pribilehiyo ngayong hindi maganda lagay ng kalusugan niya? Wala akong pakialam kung mamatay man siya sa loob ng kulungan. At kung mamamatay man siya, di bigyan na lang natin siya ng ingranding libing. Nakangisi na ani Bettina. Hindi ba to ang puso ni Bettina? Sadyang hindi lang yon, mamon para maawa sa taong inalipusta ang kanyang ina. Maging ang ama ni Benj, hindi rin nakatanggap ng kahit anong special treatment. Ngayong nasa loob sila ng kulungan, pantay-pantay dapat ang magiging kapalaran nila. At dahil naging matigas si Bettina, sa paglipas ng araw, tuluyan na ngang inagawan ng buhay si Nestor dahil sa komplikasyon. Habang si Anita Aguilera at Benson Lozada, patuloy nilang pinagbabayaran ang kanilang kasalanan sa loob ng kulungan. Nakahanda na ang paligo mo. Sige na, ako na muna magbabantay kay Baby Ella. Malumanay na saad ni Madam Cora kay Gab. Nakahanda na lahat ng kailangan mo ron sa banyo. Sandaling napatitig si Gab sa ginang matapos niyang iabot ang bata rito. Salamat, Ma. Tumangulang si Madam Cora. Pero na makaalis si Gab, agad na bumuhos ang kanyang luha. Sa paglipas ng araw, unti-unti niyang nakikita ang pait at sakit na idinulot nila sa magkapatid na sina Bettina at Gab. Sa paglipas ng araw, tuluyan niya nang natanto kung gaano kasalimuot ang kanilang ginawa sa inosenteng ama ng magkapatid. Kaya naman unti-unti siyang bumabawi. Hindi man niya napawi ang sakit sa maagang pagkaulila ni Gabriela, unti-unti naman siyang nagpapakaina rito dahil napagtanto niya na hindi pa huli ang lahat para magbago. Ano ang paborito ng ate mo? Para maisama ko sa iluluto ko. Tanong ni Madam Cora. Minsan lang siya dumaan dito para naman makakain siya ng marami. Mukhang namamayat na siya. Lalo na ngayon nakabalik na si Tio sa pwesto. Kaya nga po busy po masyado sa pag-aasikaso ng negosyo na itinayo niya. Lalo na ngayong hindi ko pa siya masamahan, kapapanganak ko pa lang kasi. Kaya sabihin mo na sa akin kung anong paborito niya. Pati na rin ang gusto mong kainin, paghahanda ko kayo ng lahat ng gusto niyo. Matamis na napangiti si Gab sa hinasta ni Madam Cora. Kitang-kita niya ang pagbabago sa ugali ng Madam. Mula sa pagiging sopistikada at pagiging mapagmataas na ginang, isa na itong malumanay, at simpleng ilaw ng tahanan na palaging nakasuporta sa kanya. Kahit papaano, ang pagkaulila niya noon sa pag-aalaga ng isang ina, nararamdaman niya muli. Sa kabila ng lahat, meron pa ring magandang naidulot ang nangyari. Bettina, alam kong huli na pero gusto ko pa rin humingi ng tawad sa'yo sa nagawa ng pamilya namin sa iyong ina. Patawarin mo ako kung di ko ginamit sa tama ang posisyon ko at kung pinili ko magbulag-bulagan sa ginawa ni Anita. Saad ni Don Tomas na pumukaw sa atensyon ni Bettina. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa namin sa'yo. Alam kong kagaya ko. Dapat naroon din ako sa loob ng kulungan. At nagbabayad sa kasalanan na nagawa namin. Pero dahil sa paghugas kamay ko, ang asawa ko lang ang nagdurusa ngayon. Nagdurusa ka rin. Dahil araw-araw kang kinakain ng konsensya mo habang nasa labas ka. Nasa loob ng kulungan ng asawa mo. Malaya ka dahil hindi sapat ang ebidensya laban sa'yo. Pero hindi ibig sabihin nun, ligtas ka sa kasalanan ng asawa mo. Pero sa kabilang banda, mainam na rin yung hindi kayo parehong nakulong ng asawa mo. Dahil hindi ko gustong magaya si Tio sa akin na maulila.
Kaya kung talaga nagsisisi ka sa ginawa mo, huwag mong sayangin ang pagkakataong to para maging mabuting ama kay Theo. At darating din ang panahon na baka kaya ka naming mapatawad na. Hindi kailanman kahinaan ang magpatawad. Subalit, hindi to kailanman magiging kasalanan kung hindi agad makakapagpatawad. Ang sugat at pait na dulot na hindi magandang karanasan at kasalanan ang nag-uudyok sa isang tao para magkaroon ng batong puso. Pero hindi kay Bettina at Gabriela. Bagaman maagang naulila, lumaking walang magulang at paghihiganti lang ang nasa isip at puso. Hindi naman nakalimutan ni Bettina at Gab na hayaan ang kanilang sarili na umibig. Tunay ngang mapaglaro ang tadhana. Dahil kahit na sa pinakamagulo at madilim na paghihiganti, nagagawa pa rin makahanap ng tunay na pag-ibig. Alam kong, kahit anong paghingi ko ng tawad yan, kahit anong pagsisisi ko, hindi ko na maibabalik ang kasalanan na nagawa ko sa nanay mo, sa pamilya mo, sa'yo. Pero hayaan mo akong lumuhod sa harapan mo at tunay na magsisi. Tina, patawarin mo ako. Hindi man ngayon, hindi man bukas, o sa susunod na taon, gusto ko pa rin humingi ng tawad. Sabay hagulhol ni Doña Anita habang nakalihod sa paanan ni Bettina. Ang buhay kong pagbabayaran ang ginawa ko. Buong buhay ako magsisisi. At Bettina, maraming salamat sa pagmamahal sa anak ko. Salamat sa pagpili sa kanya sa kabila ng nagawa ko. Ipapanalangin ko ang kaligayahan ng pagsasama niyo. Pinalis ni Bettina ang sariling luha. Naramdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Gusto kong magsimula ng panibagong yugto na walang kahit anong bahid na nakaraan. Gusto kong salubungin ng panibagong umaga na walang kahit anong pait sa puso ko. Hindi madali, Doña Anita. Hindi madali ang dinanas ko at ng kapatid ko sa pagkaulila namin dalawa. Sa aming mga magulang. Pero hindi kami masamang tao. At kahit gano'n ang pinagdaanan namin, kaya pa rin namin magpatawad. Lalong napahagulhol si Doña Anita nang tanggapin ni Bettina ang yakap niya. Hustisya ang hanap nila. Hustisya ang nais ng puso nila para sa yumao nilang magulang. At ngayon nakamtan na nila ang bagay na yon. Panahon na rin para hayaan nila ang kanilang puso na magpatawad nang sa gayon. Tuluyan na nilang maiwan ang nakaraan at makausad sa kasalukuyan. At gaya ni Doña Anita, tuluyan na rin nakuha ni Benson ang kapatawaran ng magkapatid. Today, I promise to love you eternally, to always hug and kiss you in every chances, to cherish and to protect you at all times. Today, as your husband, I will promise to only love you and you in this whole lifetime. Know that all the pain of yesterday are gone, and all we have now is pure happiness. Buong pagmamahal na saad ni Theo. Pagdating sa reception ng kasal ni Bettina at Theo, masuyong kinuha ni Bench ang kanilang anak bago alukin ng sayaw si Gabriela. Abot tenga ang ngiti ni Gabriela habang isinasayaw sila ni Bench. Kasama nila sa gitna ng pagsasayaw ang bagong kasal at iba pang pares. At habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Bench, kitang-kita ni Gabriela ang labis na pagmamahal doon. Minsan, naisip ko, hindi rin mali maghiganti, no? Kasi minsan yun ang nagiging daan para sa isang magandang bagay. Hindi naman sa sinasabi kong tama ang maghiganti. Pero hindi ko rin sinasabi na mali. Dahil may mga bagay na nagagawa at natutupad sa pamamagitan nun. Gaya ng pagkamit ko sa hustisya para sa magulang nyo. Hayag ni Bench kalaunan. Walang taong maghihiganti kung patas ng sana ang batas sa tao. Pero tama ka. Minsan, sa pinakapangit na sitwasyon natin, natatagpuan yung magandang bagay. Kaya na lamang nito, yung pagmamahalan natin, yung pamilyang nabuo natin. At nagkasakitan man tayo, sa dulo, pag-ibig pa rin ang nanalo. Nakangiting wika ni Gab, bago tumingkayad, para magbigay ng mababaw na halik sa asawa. Higit sa hustisya para sa magulang namin, ang pag-ibig na natagpuan namin na Ate Bettina sa inyo ni Theo. Isang magandang bagay na
idinulot ng ginawa namin. Mula sa veranda, abot tanaw ni Bettina ang kanilang bagong tagpong pamilya na nagsasaya sa malawak na bakuran. Naroon si Theo at kalaro si Althea habang karga ang 1 taon nilang baby. Naroon din si Benj at hinahabol ang panganay nilang anak na si Gab. Nasa eksena rin ang ina ni Benj na abalang naghahanda ng pagkain. Habang nakamasid lang, sa sulok ang ama ni Theo. Naroon din ang pamilya ng tiyahin nilang nagpalaki kay Gab kasama ang iilang bata. At habang nasa veranda, hindi na iwasan ni Bettina ang mapaangat ng tingin sa maliwanag at payapang kalangitan. Sunod niyang naramdaman na mahigpit na yakap mula sa kanyang likuran. Alam kong masaya na sila mama at papa. Bulong ni Gab mula sa kanyang likod. Alam kong proud sila kung gaano ka naging matatag para makamit ang hustisya para sa kanila. At proud ako na ikaw ang ate ko. Proud sila sa atin, Gabriela. At proud din ako ikaw ang kapatid ko. Alam ko hindi rin naging madali ang pinagdadaanan mo. Salamat. Dahil mas pinili mong intindihin ang ginawa ko kaysa magalit ka sa akin. Hindi na tayo ulila ngayon, Gab. Hindi na tayo nag-iisa. Meron na tayong malaking pamilya. Hayag ni Bettina at sabay nilang tinanawang kanilang pamilya na masaya nagtatawanan. Salamat sa sakripisyo mo, ate. Salamat sa lahat. At ano man na meron tayo ngayon, deserve natin yun. Tapos na ang madilim na araw. Tapos na ang masasakit na gabi. Tapos na ang tahimik na pagluha. Panahon na para maging masaya tayo. Panahon na para sa pag-ibig. Tumango si Bettina sa kanyang kapatid bago ito harapin at yakapin. Sabay silang tumanaw sa payapang kalangitan habang may hilam na luha na dulot ng saya. Saya para sa nakamit nilang hustisya, para sa kanilang magulang. At mula sa payapang kalangitan, bumaba naman ang tingin ng magkapatid sa malawak na bakuran. At sa kanilang planong paghihiganti, hindi lang hustisya ang nakamit nila, kundi isang tunay na pag-ibig sa piling ni na Benjamin at Theo. Tunay ngang sa pinakamasalimuot na sitwasyon, isang magandang pangyayari ang naghihintay na makita at gaya ng madalas na nangyayari sa pag-ikot ng mundo, ang taong minsang nasaktan at nasugatan, nakakahanap ng tunay na pag-ibig at kaligayahan. Sa huli, ang paghihiganti na dulot ng sakit at pangungulila, nauwi rin sa isang matamis at masayang pagmamahalan. Sa paglubog ng araw, natanto ng magkapatid na higit sa paghihiganti, kapatawaran at pagmamahalan ang pinakamabisang gamot sa masalimuot nilang nakaraan. The end.